Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Alves Salvo Family para sa mabilisang paggaling ni John Ayat, Vernon Shipley, Vida Ebesado, para sa mga kaluluwa ni Mirna Feliciano, Richard Filipeo, Maria Rostrata Fran, Christian Balance, Henara Bailon, Dominador Bailon Jr., Aristotel John E. Guinea, Mario Clint Sanchez, Josephine Siso, Valentin Consuelo, Abraham Jr. and Sr. Siso, Virginia Abadal, Omar Joseph Umali, Filipina Dumlao, Lorenzo Mateo Sr., Juana Mateo, Leona Valdez, Farza Camilla, Ben Hamil at Mercedita Mateo. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magpatayo po po. Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, alinin natin ang ating mga nagawang kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, turuan tayo magpatawad sa isa't isa, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomium. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa biling ninyo, sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y magkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang parinig ulit sa amin ang tinig ng Panginoon. Nipakita pa ang kakilakilabot na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sinabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasabi ang ibig kong sabihin. Sa kanila, sino mang hindi makikinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mga mahas magsalita sa ngalan ko, nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Panginooy, inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papuritan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niya mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Mereba sa ilang namasa, ako ay tinugsot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumikatan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay na sanglibutan nito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayun din naman ang magsisikapan ng dalaga o
o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na uukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihimpilan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at ang lubusan kayo makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po kami. Sa lilim ng kamatayan, ngayon naliliwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus sa taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisahin ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat Siya ang nagdala sa atin dito. Kahit na naplano na natin na dito tayo magsisimba, dito tayo pupunta, ang Diyos pa rin ang nagdala sa atin dito. At sa ating pagdiriwang ng banal na misa, tayo po ay magpasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa kagandahan loob ng Diyos, sa Kanyang awa, sa Kanyang pag-ibig, at magpasalamat tayo sa maraming biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-4 na linggo
sa karaniwang panahon. At narinig po natin sa mabuting balita na ating ipinahayag na si Jesus ay pumasok ng sinagoga. Pumasok si Jesus sa sinagoga at siya ay nagturo. Siya ay nagturo ng salita ng Diyos. Siya ay nagturo ng kabutihan. Siya ay nagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. At sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos, marami ang namangha sa kanya. Sabi po sa Ebanghelyo, namangha ang mga tao sapagkat siya'y nagturo sa kanila na parang isang may kapangyarihan. Si Jesus ay nagturo na mayroong otoridad, with authority, ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pangangaral. Meron siyang credibility para magturo ng salita ng Diyos. At ang tanong natin, bakit? Bakit siya credible? Bakit may kredibilidad si Jesus na magturo ng salita ng Diyos? Bakit kapag siya ay nagsalita, may kapangyarihan, may authority si Jesus? At ang sagot natin, dahil si Jesus ay Diyos. Dahil siya Diyos, meron siyang kredibilidad, meron siyang kapangyarihan, meron siyang otoridad na magsalita tungkol sa salita ng Diyos, magturo at mangaral. Si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos. At nung nakaraang buwan, ano ang sinelebrate natin? Pasko. Last December, we celebrated Christmas. At ano ang turo sa atin? Ang salita ay naging tao. The Word became flesh. Kaya meron talaga siyang credibility. Meron talaga siyang authority. Meron siyang kapangyarihan magsalita. Why? Because Jesus is the Word became flesh. Siya ay Diyos, siya ay salita na naging tao. Nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus. Siya ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. The Word became flesh. At sa pagbabasa pa natin ng salita ng Diyos, ano ang makikita natin? Ano ang mababasa natin? Na si Jesus ay nagpagaling ng maraming sakit. Gumawa ng maraming himala. Di ba? Siya ay nagpakain ng napakaraming tao. Si Jesus ay nagpatawad ng kasalanan. Yan ang narinig natin o mababasa natin sa banal na kasulatan. Pero idagdag natin, why is Jesus credible? Bakit si Jesus meron siyang authority? Bakit meron siyang kapangyarihan para magsalita, magturo at mangaral? Sabi nga po sa Ebanghelyo, namangha sila. Namangha sila. At nung sila'y namamangha, parang bang pakiramdam nila na napakalapit nila sa Diyos. Habang sila'y nakikinig kay Jesus, habang sila ay nakatingin kay Jesus, pakiramdam nila, damang-dama nila, malapit sila sa Diyos. Hindi lang sila namamangha, hindi lang sila nagugulat kay Jesus na nagsasalita. Hindi lang sila natutuwa, nararamdaman nila, nadarama nila na malapit sa kanila ang Diyos. At totoo naman ho,
Di ba? Napakalapit ng Diyos sa kanila. At ang Diyos ang nagsasalita sa kanilang harapan. Mga kapatid, ang may kapangyarihan sa salita, may kakayahan na ilapit ang bawat isa sa Diyos. At dahil si Jesus, siya ang salitang naging tao, nagkatawang tao, dahil si Jesus ay Diyos, at dahil si Jesus ang salita mismo, kaya meron siyang kakayahan na ano? Na ilapit ang bawat isa sa Diyos. Si Jesus, ilalapit ang bawat isa sa Diyos. At yun po ang kahulugan ng meron kang kapangyarihan ng salita. Yung meron kang kakayahan na ilapit mo ang iyong kapwa sa Diyos. You have the power, you have the authority of the Word, because you can bring closer your brothers and sisters to God. Meron kang kapangyarihan sa salita dahil kaya mong ilapit ang bawat isa sa Diyos. Yan po ang mission natin. Yan ang gampanin natin. To bring everyone closer to God. To bring our brothers and sisters closer to God. And that is the meaning of having power and authority of the Word of God. Yun po ang kahulugan nito. Kapag meron kang kapangyarihan, kapag meron kang authority sa salita ng Diyos, mailalapit mo ang bawat isa sa Diyos. Kaya, hindi lang sapat na marunong tayong magbasa. Hindi lang sapat na nakakabasa tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang po sapat yun. Hindi sapat na marunong tayong makinig, katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Nakikinig sa salita ng Diyos, nakinig tayo sa salita ng Diyos. Nakikinig kayo ngayon sa homilya ng Pare, nakikinig kayo sa akin. That is not enough. This is not enough. Ang pakikinig sa salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, dapat magtuloy-tuloy saan? Sa kakayahan nating ilapit ang bawat isa sa Diyos. Di ba? That is our mission. Yun ang ating mission. We pray to God. We attend Mass. We celebrate Mass. But what is the challenge to all of us? To bring closer our brothers and sisters to God. Dalhin natin ang Diyos. Dalhin natin sila sa Diyos. Akalin natin sila palapit sa Diyos. That is our mission. Yun ang ating mission bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Sasabihin natin, Lord, nagdasal na ako. Lord, nagsimba na po ako. Tatanungin ka ng Diyos, meron ka na bang nadala sa akin? Meron ka na bang naakay palapit sa akin? Meron ka na bang nailapit sa akin? Kaya sa ating pagdarasal, sa ating pagsisimba, mabuti ho yun. Mabuting Kristiyano ka. Nagdadasal, nagsisimba, pero mas mabuti ka kung meron kang dinadala, pa isa-isa man, palapit sa Diyos. At least once a month, meron tayong dinadala palapit sa Diyos. Di ba? Kung hindi kayang once a month, at least once a year. Di ba? Meron tayong dinadala palapit sa Diyos. Yung karanasan natin sa Diyos, na maganda, na mabuti, gusto mong iparanas sa iba. Kaya mo siya dinadala palapit sa Diyos. Kaya mo siya dinadala palapit sa Panginoon. Ayon sa Ebanghelyo,
Habang si Jesus ay nagtuturo at nangangaral, may dumating. Di ba? May pumasok. Ano yung pumasok? Sino yung pumasok? Sabi sa Ebanghelyo, bigla namang pumasok sa sinagoga, isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Nasaan sila? Nasa sinagoga. Nandun si Jesus. Sinagoga parang simbahan mo yan eh. Simbahan nila. Kaya kahit pala ang demonyo, nakakapasok sa simbahan. Merong nagsabi, sabi niya, hindi na ako magsisimba, ayaw ko na. Kilala ko naman ng Diyos eh. Diba? Hindi na ako magsisimba, kilala ko naman ng Diyos. Sa Ebanghelyo, yung demonyo, kilala rin niya ang Diyos. Pero nasa loob siya ng simbahan, nasa loob siya ng sinagoga. At anong sabi niya? Anong pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret. Kilala niya ang Diyos. At anong gagawin ng masamang espiritu? Ano bang trabaho ng masamang espiritu? Ilayo tayo sa Diyos. Ilayo tayo sa Diyos. What is our mission? To bring our brothers and sisters closer to God. At ano ang trabaho ng demonyo? Ano ang trabaho ng masamang espiritu? Ilayo tayo sa Diyos. Kaya magandang tanong ho, sino bang tinutulungan ko? Ang Diyos o ang demonyo? Sa simbahan po natin, sa Katoliko, marami na ho ang hindi nagsisimba. Hindi ba? Marami po ang hindi pumupunta ng simbahan. Yun ang totoo. Marami nang hindi nagsisimba, marami hindi nagpupunta ng simbahan. Ayaw na magpunta. Ayaw nang bumalik ng simbahan. Pero yung hindi nila pagpunta, yung hindi nila pagsisimba, decision nila yun, di ba? Pasya nila yun. Sila ang nag-decide nun. Hindi na ako pupunta ng simbahan. Hindi na ako magsisimba dyan. Ayaw ko na dyan. Di ba? Decision nila yun. Wala tayong control doon. Decision nila yun eh. Di ba? Pero ito ho. Sana, hindi ako at hindi rin sana ikaw ang dahilan kung bakit ayaw na nilang magsimba. Sana hindi ako ang dahilan. Sana hindi rin ikaw ang dahilan kung bakit ayaw na nilang bumalik sa simbahan. Kung bakit ayaw na nilang pumasok ng simbahan. Dahil kung tayo pala yung dahilan, baka ang tinutulungan natin yung demonyo. Ilayo ang mga kapatid natin sa simbahan. Ilayo ang ating mga kapatid sa Diyos. Pero hindi yan ang mission natin. Our mission, our task is to bring everyone closer to God. Ang gagawin natin, ang pagsisikapan natin, ilapit ang bawat isa sa Diyos. That is our mission. At panghuli, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, sana maging buhay po natin. Bible Sunday ngayon, Bible Week, di ba? Bible Sunday ngayon. Parang pinapaalala sa atin the importance of the Bible, because in the Bible, we can read the Word of God. Sa banal na kasulatan, nakasulat ang salita ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng interest to read the Word of God. Di ba? Sana magkaroon tayo ng interest. Hindi lang yung magbasa ka tuwing linggo, pero yung matapos mo sana yung Bible.
mabasa mo, mapagnilayan mo yung salita ng Diyos. Di ba? Magkaroon tayo ng interes. Dahil kung meron tayong interes na basahin ang salita ng Diyos, meron din tayong interes na palalimin ang ugnayan natin sa Diyos. Hindi ba? Kung nasaan ang interes mo, nandun ang puso mo. Alam natin yan, hindi ba? Kung nasaan ang kayamanan, nandoon ang puso mo. Kaya kung meron kang interes sa salita ng Diyos, tiyak meron ka rin interes na palalimin ang iyong ugnayan sa Diyos. Ang dami nating binabasa ngayon, ang daming available reading materials sa online, social media, sa mga librong available sa atin. But do not forget to read the Word of God. Nakakalungkot. Mas alam pa natin yung kwento ng kapitbahay natin kaysa sa kwento ng Diyos. Di ba? Mamamatay na lang tayo na hindi man lang natin nabasa ang Biblia, ang banal na kasulatan. Diba? Tapos gusto natin mapunta sa langit. We don't even know the story of God. Pero, alam naman natin maawain ng Diyos. Maunawain, mahabagin at mapagpatawad ang Diyos. Kaya sana, magkaroon tayo ng lakas ng loob, sapat na panahon, para basahin natin ang salita ng Diyos at mailapit tayo sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Kumayo tayong lahat, itayag natin ang ating pananampalataya. Sumasakal tayo. Diyos sa mga pamilya sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon na ating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Mary, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, ipinakas sa krus na matay at nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parito at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin sa Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan, ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sa tatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kapit natin ang ating pakulangan
sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito, upang tayo'y maging mas mapang-aruga at maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Diyos na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil namin pong magbago ang kinalihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupi. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahan pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bilang pala na
katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Hindi kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipabunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ulitin, sa Maria iniwain, bilang magpahintuluhin, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahan natin yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin yung mga kapatid namin na himlay nang may pag-ahasang sila'y muling mabubuhan rin din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang patuloy sa iyong kaluhagan. Kaawaan mo pakindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Direk Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kay isa na mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay din sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Bilang isang pamilyang mahal na mahal ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating ibang nasa langit. Sa Maria
ligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Nandito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na iniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ang igagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyong ko ang inyong mga ulo habang ginagawad ng pababasbas. Pagpalain nawa kayo tingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan na kayo't subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa na kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Itong ating pagdiriwang ng misa ay tapos na. Pumayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.